Hello po muli, kamusta po ang lahat? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man pong bansa, mundo, sulok ng mundo, tayo nahandon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, samahan niyo po, komentuhan po natin itong kaganapan po, lalo po sa balita mga katambay. Ito po, ang speaker po ay meron po siyang announcement ang speaker sa balita na sinasabi po ng speaker ay hinihimok po ng speaker ang mga kasamahan niya, mga congressman, na magpasalamat daw po at mamahagi ng biyaya mga tambay. Kala mo yung biyaya yung pamamahagi, pera nila, no? Pera ng taong bayan niya, speaker. Yun po ang ayon sa speaker, hinihimok niya po na magbigay po ng sinasabing pagpapasalamat at mamahagi raw po ng biyaya ang mga congressman, representative. At komentuhan din po natin mga tambay, itong mainstream media mga tambay, talagang nakatutok po sila. Isa lang po ang tinututukan ng mainstream media, yung kasiraan po ng confidential fund ng Vice President, na mismo ang nagsasabi na po ang ombudsman, ang confidential fund ay hindi ito issue lalo po sa gumagamit ito. Pero ang mainstream media, dahil nga po nag-file na ng impeachment, ay kailangan nilang tutukan at walang kamatayang confidential fund. Komentuhan po natin yan. Pero unahin po muna natin ang speaker mga katambay. Pakinggan po natin. Sa kabila ng nangyayaring tensyon sa Kamara hinggil sa planong paghahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, may paghimok na pag-reflect ngayong holiday season si House Speaker Martin Romualdez sa mga kasamahan nito. Si Mela Las Moras ng PTV sa Balitang Pambansa. Princess, hinimok ni House Speaker Martin Romualdez ang mga kasamahang mambabatas at ang mga kawani ng Kamara na magpasalamat, mamahagi ng biyaya at mag-reflect ngayong holiday season kasabay ng pagkilala sa mga pagsikap at mahusay na pagserbisyo ng bawat isa sa Kamara ngayong patapos na ang taon. Sinabi ito ng House Leader ng pangunahan niya ang flag raising ceremony dito sa Batasang Pambansa kanina kasama ang iba pang kongresista. Nang subukang kausapin ng media, hindi naman nagpaunlak ng panayam si Romualdez. Mainit din kasi ang usapin ngayon dito sa Kamara ukol sa umano'y planong paghahain ng impeachment complaint ng ilang grupo laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, sa ngayon wala pa nag-aabiso sa kanilang tanggapan kung may maghahain nga ng impeachment complaint, pero nananatili naman silang nakahanda na aksyonan ito kung sakali dahil bahagian ito ng kanilang tungkulin. Sa isang press conference kanina, sinang-ayunan din ito ng ilang kongresista. Anilang nananatiling hiwalay na sangay ang mga tambay, ang pagpapasalamat po ng speaker mga tambay, at sinasabi pong pagpapasalamat, mamahagi ng biyaya mga katambay. At painggan naman po natin mga tambay itong mainstream media na talagang sa confidential fund ng Vice President nakatutok mga katambay. Parang siya lang ang may confidential fund sa buong ahensya at sa buong nagtatrabaho sa gobyerno. Parang siya lang meron at kailangan nyo kanya lang ang sinasabi pong pag-usapan at ibalita sa taong bayan. Tangi nag-iisang confidential fund lang mga tambay. Wala nang iba. Tumaas ang ginastos na confidential fund at intelligence funds ng Office of the Vice President noong nakarang taon. Sa report ng Commission on Audit, gumastos ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte na mahigit 375 million pesos na confidential funds noong nakarang taon, na mas mataas kumpara sa mahigit 125 million pesos noong 2022. Kabilang sa pinagkagastusan ng confidential funds ang supplies and materials at transportasyon, gayon din ang bayarin sa kuryente at tubig. Sa kabuuan, halos 2 bilyong piso ang ginastos para sa maintenance and other operating expenses ng OVP noong nakarang taon, na dobleng itinaas kumpara sa mahigit 700 million pesos noong 2022. Umabot naman sa mahigit 40 milyong piso ang travel expenses o gastos sa biyahe ng opisina ni VP Sara noong nakarang taon, nagdoble rin ang itinaas kumpara sa mahigit 20 milyong piso noong 2022. Kabilang dito ang 30 milyong piso para sa local trips at mahigit 10 milyong piso
sa biyahe sa ibang bansa. Sakop ng gasto sa local trips, ang transportasyon at iba pang travel expenses ni Vice President Duterte, gayon din ang kanyang Security at Protection Group, Special Projects Division at Satellite Offices Disaster Operations Center ng OVP. Para sa biyahe sa ibang bansa, kabilang sa pinagkagastusan ng daily allowance at iba pang travel expenses para sa foreign events na dinaluhan ni VP Sara kasama ang kanyang Security at Protection Group at opisyal na miyembro ng kanyang delegasyon. Nakita niyo po mga tambay? Nakita niyo po mga tambay? Ang mainstream media, balita, tanging sa Vice President lang mga tambay. Kinakalkal nila ang confidential fund. Pero nakita po ba natin at narinig na pinag-uusapan po ng mainstream media ang confidential po ng ibang sangay ng gobyerno katulad po ng Senado, Kongreso at lalong-lalo na ang Presidente. Nakita niyo po ka-bias? Napaka-bias magbalita mga tambay. Parang may confidential fund lang ang Vice President. Walang confidential fund lahat. Pati ang Pangulo ng Pilipinas na hindi bababa ang kanyang Intel and Intelligence Fund, hindi bababa sa 10 bilyon. Pero wala po dyan computation ang mainstream media kung paano niya po ito ginastos. Nada. Tanging Vice President lang ang hinahanapan nila ng computation. Di ba? Unahin muna natin ang speaker, mga tambay. Hiyang-hiya naman tayo sa speaker, mga tambay, at sa mga congressman. Talagang yung pamamahagi ay kailangan daw po mamahagi ng mga congressman, hinihikayat ng speaker. Parang pera nila ang ipamamahagi. Hindi man lang po mabanggit ang taong bayan ng taxpayer. Mga katambay, pera ng taxpayer ang kanilang ginagastos, yung kanilang pinagmamalaki na tulong, mga katambay, samahan daw at himukin pa ang ibang congressman. Puro pera kasi yan ng taong bayan. At isa pa, napakalaki yata na naging pakinabang. Napakalaki yata naging pera ng speaker yata sa nakaraang mga taon. At itong 2024, kilalaki po ng pinaputok na pera na extra-extra, ordinary at extra-extra na nilalagay sa mga departamento katulad ng DepEd for how many billions ang nilagay daw po, sabi ng Vice President. Kaya po napakarami yata nilang pera ngayon, mga tambay. Umaapaw, siksik, liglig. Sinasabi nga, siksik, liglig, umaapaw ang kanila yatang pera, mga tambay, itong holiday season. Di kaya, dahil sa lalaki ng korupsyon sa ating bansa at lalong-lalo na sinabi ng Vice President na isang damukal na pera ang nawawaldas yata. Pero hindi naman nawawaldas. Nalalagay yata sa mga kanilang Bolt yata, mga kababayan. Nasa Bolt. Kaya nga po ngayon ganadong-ganado at talagang kailangan po na sila'y magkaisa, magsama-sama, mga tambay. Magsama-sama po na magbigay, mga tambay, sa ating mga kababayan na hinihimok ng speaker na mamahagi, mga tambay, ng biyaya sa mga Pilipino. Kala mo savings nila yun, Kala mo pera nila kung magmalaki. Hindi man lang mabanggit ang taong bayan na galing ito. Pera ito ng bayan. Parang bang sila lang ang gumawa ng pera. Parang sila lang ang naglalagay ng pera sa gobyerno at sila ang gumagastos nung pera na sila ang may-ari. Di ba? Ibang klase ang ating mga politiko ngayon. Pagka sila na nanunungkulan, parang sila na. Kanila na lahat. Pag-aari na nila lahat. Credit na nila lahat. Kine-credit na. Ibang klase ang mga politiko sa atin. Hindi makakapal ang muka, mga kababayan. Hindi makakapal ang muka ng mga politiko. At hindi po ito mga ganid. At hindi po ito mga korap ang ating mga politiko sa ating bansa. Kaya nga po nakita po natin ang mga itsura ng ating mga politiko. Nakita nyo po, naglalakihan. Parang mga baboy ang mga itsura, mga tambay. Komento na inyong lingkod, mga katambay. Ibang klase, no? Parang sobra-sobra ang pakinabang yata sa bagong Pilipinas. Mukhang ganasyang-ganasya, mga katambay. Talagang sulit na sulit ang pagiging politiko nila sa bagong Pilipinas yata. Sa mga natuklasang pong korupsyon
ng Vice President dito. Nakakalungkot lang, ano? Nakakalungkot lang po. Hindi po ito ine-expect natin. Hindi ito ang ine-expect natin na gawin nilang trabaho sa atin. Ang tinatrabaho lang, Duterte. Tapos, puro pamimigay. Ayuda ang kailangan natin, trabaho. Trabaho ang kailangan natin. At yung sinasabi nga, kaabot kayang halaga ng bilihin. Diba? Sa kakarampot na kita na hindi naman nila nagagawa ng solusyon na taasan man lang ang ating mga sweldo ng mga maliliit na manggagawa. Dadaanin lang tayo rito sa mga pamimigay. Parang ayuda ito na galing sa taong bayan. May korupsyon. May korupsyon po pag may ayuda. Di po ba? Napakahirap yan na i-audit pagka-ayuda, mga katamay. Pera ng bayan, gamit na gamit po talaga ngayon. At yung sinasabi nga natin na walang ginawa, pag-upo, talagang ginawa na po tayo ayuda nation. Ibang klase ang ating bansa. Lalo ang speaker, talagang napakarami po palang pera ng speaker. Talagang parang ang pera ng bayan, talagang kontrolado yata ng speaker, ang pera ng bayan. Talagang umaapaw, liglig. Hindi natitiyo ang pera ng speaker, mga tambay. Isang damukal na ayuda na ang nangyayari po sa ating bansa. Pero ngayon, humihimok na naman na another na naman. Talagang hindi naubusan ng pera ang gobyerno, lalo ang institusyon ng Kamara, mga katambay. Dahil malapit na kasi halalan Kaya kailangan po magpabango para po makabalik muli. Kasi pag nakabalik sila sa pwesto, mas marami naman biyaya ang makakamtan, hindi ng taong bayan. Baka sila ang sobra-sobrang biyaya ang makakamtan. Nakakalungkot lang ang nangyari sa ating bansa. Ang ating bansa, ang ating politika, puro pang mayaman lang, mga tambay. Puro sila lang po ang binubusog natin. Busog na busog po ang mga politiko sa ating bansa. Pero ang mga taxpayer, ang mahihirap, gutom na gutom. Naghihikahos. Pagkakasyahin mo yung kakarampot na kinikita mo pang araw-araw. Pero mga politiko natin, pag nahalal na, grabe, nagsisiyaman. Nagkakaroon ng maraming ari-arian. Magagandang sasakyan. Di ba? Maayos na pamumuhay. Nagkakaroon pa ng bahay sa ibang bansa. Politiko. Di ba? Nakakalungkot. Sundan po natin ito, mga tambay, itong mainstream media, mga tambay, itong balita ng mainstream media. Yung confidential fund ng Vice President, talagang nasa publiko, no? Pinupubliko nila ang confidential fund ng Vice President. Bawal na bawal ito, confidential. At yun, detalyado yun. May mga resibo yun. At may computation ng Vice President, mga katambay. Pero hinahanapan nila ng ground na ito'y masama at talagang sinasabing korupsyon dahil nakita niyo po ang balita na sinasabi ng mainstream media, lumaki raw po ang gastos ng paggamit ng confidential fund noong 2023 kasi hindi na siya kumuha ng confidential ng 2024 Dahil ginawa nila ng sinasabing corrupt daw ang Vice President, di ba? Hindi na siya kumuha at hindi na rin siya kumuha ng 2025 next year. Ang nakapagtataka, mga katambay, dadalin mo rin sa confidential na malaki ang nagagastos. Confidential, napakarami pong offices. Una-una, ang Vice President po ay hindi po ito tamad na Vice President. Hindi po ito yung Vice President na nasa opisina lang na katulad nila. Katulad ng Kamara, ng mga senador na nabubutas lang ng upuan sa kanilang mga opisina. Hindi ganyan ang Vice President. Ang Vice President ay lumilibot sa buong Pilipinas, kasulok-sulukan ng bansa, pinupuntahan ng isang Vice President. Nagagamit niya ng tama ang kanyang pondo, confidential fund. Ilan ang satellite offices niya? Buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi man lang ito kine-credit at binabalita ng mainstream media. At yung mga programa niya, hindi man lang sinasabi ang programa ng Vice President. Ang binabalita lang nila dahil bias. Ang binabalita lang nila yung panggastos. Pero yung pinaggagastusan lahat
ng programa, mga tambay. Pati ang travel expenses sa foreign and local, kinukompute nila. Yung mga biyahe ng Vice President, may computation ng mainstream media. Gamit yung sinasabi ng COA. Kaya itong COA, malilintikan po ito. Itong COA, pagka po nagpalit na administrasyon, yung COA, kasi nilalagay niya sa publiko ang isang confidential. Magkakaproblema po yan pagdating po ng tamang panahon, itong COA. Dahil tanging sa Vice President lang ang pinamimigay niya ang confidential fund. Never niyang ipinamigay ang confidential fund ng COA. Never nilang sinapubliko ang confidential fund kung paano ginastos ng isang pangulo ng bansa ang kanyang confidential fund. Nada. Tanging sa Vice President. Kaya magkakaproblema ito, mga tambay. Sini-single out nila ng mainstream media. Katulong yata ang COA at ang institusyon na nagpapabagsak sa Vice President, ang Kongreso, ang House of Representatives. Talagang tinatrabaho nilang mabuti. Gamit na gamit ang mainstream media. Grabe. Talagang dun mo lang sisiraan sa paggastos ng confidential fund. Yung paggastos niya, ang tinututukan nyo na may korupsyon sa paggastos. Ibang klase kayo. Ibang klase ang mainstream media, manira. Talagang nakita nyo po yung pagiging biases ng isang media. Napaka-bias, mga katambay. Ito na ang pinaka-bias sa panahon po natin ngayon. Ito na po sa gobyerno ng bagong Pilipinas. Napaka-bias po ng mainstream media, mga katambay. Hindi naman lahat, mga katambay. Yung nakukontrol po yata ng mga politiko. Yung nakukontrol ng mga politiko na mainstream media, napaka-bias. Hindi tamang pagbabalita, mga katambay. Bakit ko nasabi? Komento na yung lingkod. Kung talagang sila ay nagbabalita ng patas na balita, lahat sana ibinalita mo. Lahat. Magmula sa Presidente, Senate President, at Speaker of the House. Tiningnan mo sana, ibinalita mo sana sa publiko, sa taong bayan, mainstream media. Binalita nyo sana. Binigyan nyo ng report ang taong bayan kung paano ginastos, ginamit ng confidential pa ng isang Vice President. Sana binigyan nyo rin ang computation. Binalita nyo rin sana kung paano naman ginastos ng Presidente ang kanyang confidential fund, Intel Fund. At ganun din ang Speaker at ang Senate President. Yan ang tamang pagbabalita, di po ba? Kaya po itong mainstream media, yung talagang nagbabalita ng, hindi parehas na balita, napagsasabihan po silang laging, may kinikilingan, may kinakampihan. Kaya wala na halos tiwala ang mga Pilipino sa mainstream media. Hindi naman lahat. Yung mga nagbabalita lang na katulad dito. Pinupukol mo ng pinupukol sa taong bayan yung confidential fund ng isang Vice President. Pero confidential ng Pangulo, never mong tinakil. Never mong binalita sa taong bayan. Wala. Magtatatlong taon na. Puro confidential fund lang ng Vice President ang naririnig ng taong bayan sa mainstream media. Pero never natin nadinig bilang taxpayer. Taxpayer tayo. Never nating napapakinggan sa mainstream media, sa mga radyo. Never natin napapakinggan ang confidential intel fund ng mga senador, congressman, kasama Senate President, Speaker, at ang Pangulo. Kaya itong mga mainstream media, talagang napaka-bias na nila ngayon. Napaka-bias. Sobrang bias ang ating mainstream media, mga tambay. Hindi naman lahat. Yung hindi nagsasabi ng fairness sa taong bayan. Wala na kasing fairness na balita. Sinisingle out lang nilang balita. Kung sino lang yata ang gusto nilang pabagsakin kasama. Nagagamit po yata ng politiko ang mainstream media natin, mga tambay. Yung nagpapagamit. Ibang klase. Makakapal na po ang pagmumuka
ng mga mainstream media natin, hindi naman lahat, yung nagpapagamit lang, yung nadidiktahan ng mga politiko. Grabe. Napakatagal ko na naghihintay si Kamanong. Tagal-tagal ko na naghihintay na i-report. Ibalita man lang. Sawa-sawa na ako sa confidential fund ng isang vice president. Kabisado ko na ang confidential fund ng vice president. Ang iniintay ko, i-report man lang ng mainstream media ang confidential fund ng presidente. Kung paano niya to ginastos. Kung gaano kalaki ang ginastos niya sa kanyang mga travel. Sa local at foreign. Yung kanyang mga trip. At kung ano pa ang pinaggastusan niya sa kanyang confidential fund. Gusto kong malaman Pero, hindi binabalita. Di ba? Nakakakuha sila ng figure. Nakakakuha sila ng mga i-report nila sa COA. Nakakakuha sila sa COA Binibigyan sila. Di ba? Bakit hindi nila kunin yung sa presidente? Sa speaker? Sa Senate President? Bakit kaya? Tangi sa Vice President lang nakukuha nila para ibalita sa taong bayan ang confidential fund. Detalyado Detalyado. Nakapigure kung saan ginastos ng Vice President ang kanyang confidential fund. Gusto rin malaman ni Kamanong kung paano rin ginastos ng speaker ang kanyang confidential fund, travel fund niya. Paano kaya niya ginastos ng speaker? At yung kanyang mga extraordinary. Ganon din ang Senate President. Lalong-lalo ang Pangulo na isang damokal na confidential fund. Bilyon-bilyon ang confidential fund ng Pangulo. Makakita man lang tayo ng computation na manggagaling sa media. Magbigay naman kayo ng figure. Bigyan nyo naman kami ng gastos. Gigil na gigil kayo kung paano ginastos ng Vice President ang confidential fund niya. Gusto rin namin malaman kung paano ginastos ng Pangulo yung kanya. At ganun din sa Speaker at sa Senate President at lahat ng Senador at Congressman. Di mo ba? Para maging fair kayo. Wala kayong kinikilingan. Yun ang tama. Kaya ang tingin tuloy sa inyo ng mga Pilipino na may isip, na bias kayo. Nasusuhulan kayo. Nadidiktahan yata kayo. Nasusuhulan yata kayo. Dahil sinisingle out nyo lang isang politiko. Hindi namin alam. Kayo, alam nyo ang presyo, magkano ang confidential ng Vice President. Pero hindi namin alam kung magkano ang confidential travel pa ng isang speaker. Ganon din ang Senate President. Bakit nyo ayaw ipaalam sa amin? Bakit sinisikreto nyo, media? Mainstream media, bakit nyo po sinisikreto sa amin? Galing po sa tax namin yan. Ayaw nyo ibalita sa amin. Ang kakapal ng pagmumukha nyo. Komento na inyong lingkod. Komento ko, ang kakapal ng pagmumukha nila. Nagbabalita na sila, Vice President. Ayaw ibalita sa atin, yung sa iba, sa presidente. Ayaw nila ibalita. Bakit kaya? Natatakot kaya sila ibalita sa atin? Yung mga numero kung magkano pera nila na galing sa atin, kung magkano ang ginagastos nilang confidential fund nila, travel fund. Bigyan man lang tayo ng figure, di ba? Na ganito ang ginastos ng Pangulo, ganito. Wala man lang ganon, pero sa Vice President, lahat meron. Ibang klase kayo. Tapos dadaanin lang tayo sa puro pamimigay. Hingkayatin natin ang sinasabi ng speaker. Hingkayatin natin, mga congressman. Mamahagi tayo. Ganon. Pero walang computation yan. Hindi rin sinasabi sa atin yan kung magkano yung budget nila dyan na ipamimigay. Wala rin. Parang confidential pan lang nila yan na hindi natin makita kung paano nila ginastos. Tanging sa Vice President lang ang kailangan pong malaman ng taong bayan. At nilalagyan nila ng kulay. Kulay? Korupsyon. Dahil nga, pinasasama nila ang figure, ang popularidad. Pinasasama nila popularidad ng ang Vice President. Kailangan sumama ang popularidad nito. Para hindi tangkilikin ng taong bayan. Bine-brainwash nila ang utak ng mga Pilipino na corrupt ang Vice President. Dahil nilalagyan nila ng figure
computation kung paano ginamit ang confidential fund. Kung hindi ba naman mga tangat bobo itong mga ito. You know? Anong month na naupo? Anong month na naupo ang isang vice president, mga katamay? Nakuha niya po ba yung buong taon? Di ba? Halos kalahating taon na nung siya'y maupo. Nung 2022. Di ba? Dahil nga po, nanalo sila. Anong Mayo? Naupo sila June. 6 months na lang. Halos ang kanilang panunungkulan noong 2022. Di ba? Ikumpara mo sa 2023. Dahil buong taon yun. 12 months yun. 12 months. Kaya nga makikita nyo po yung hindi tamang pagbabalita eh. Dapat binalita mo rin, mainstream media, na yung paggastos ng Vice President, kaya maliit, lumit ang gastos niya sa confidential fund niya kasi hindi naman niya nagastos yun ng 12 months. Dahil kauupo pa lang nila yon. Di ba? Nag-change power ang Vice President Leni and VP Sara anong month na? June. Di ba? Kung hindi nakakamali yung lingkod, ganoon din ang Pangulong Marcos. Siyempre, lalaki na confidential pa nun sa susunod na taon, 2023. Hindi ba kayo nag-iisip? Ginagawa tayo mga tangat bobo nitong mga mainstream media na ito. Sila lang ang matatalino. Pero sa sobrang katalinuhan nila, sila ang nagiging bobo at tanga, mga kababayan. Dahil sa kanilang pagbabalita. Pagbabalita na kulang ang kanilang balita sa mga Pilipino. Hinahanap nila ang confidential fund ng Vice President. Sila nagkakalkal, kinakalkal ng mainstream media ang confidential ng Vice President. Tayo namang mga Pilipino, kinakalkal din natin, hinahanap din natin, tinatanong din natin sa mainstream media, nasaan ang confidential fund naman ng Pangulo, Speaker at Senate President. Sila na lang, 4. Kailangan ibigay nyo sa amin, mainstream media, 4 na confidential fund. Travel fund nung 4. 4. Mainstream media, 4 po. Pangulo, Vice, Senate President, Speaker, 4. Hindi lang isa ang ibabalita nyo sa amin. Hindi lang isa. 4 po. 4. Yun ang tama para maging maparehas kayo. Kaya tuloy, nawawala na tiwala sa inyong taong bayan, sa inyong mga balita na napaka-bias po itong ating mga media. Hindi naman lahat. Meron pang matitinong media sa atin, mga katambay. Pero nagtataka lang si Kamanong, mga katambay, ibang klase sila. Ay, nako. Magbalita, sinisingle out mo lang isang opisina, samantalang mas malaki ang nakukuhang confidential fund, intel fund ng ibang opisina, ni hindi mo mala i-report sa taong bayan dahil yan bahagi rin ng tax yan. Parang ang nakakakuha lang ng tax ng bayan ay ang isang vice president lang, yung iba hindi na. Ganun po ba? Ginagawa nyo tangat bobo ang mga Pilipino. Ibang klase kayo, mainstream media. Ay nako, isip-isip po tayo. Pagka ganito po ang gagawin sa ating pagbabalita ng mainstream media, talagang habang buhay tayong gagawin bobo tanga nitong mga ito, mga katambay. Pero sa panahon po ngayon, hindi na po ganyan mag-isip ang mga Pilipino. Hindi nyo na kayang i-brainwash mainstream media ang mga Pilipino. Nada. No. Pagka ganyang klaseng pagbabalita lang, maraming ku-question sa inyo, lalo sa social media, na talagang nakikita namin na hindi kayo fair magbalita. Talagang nabubusalan yata kayo, nababayaran yata kayo. Kaya kayo nagiging bulag. At isa lang ang nakikita nyo, isa lang. Dahil nga sa laki yata ng pakinabang. Di kaya? Ay nako, patawarin kayo. Muli po, si Katambay Manong po, patawarin po sila, mga katambay, sa mga pinaggagawa nila. Maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, share, like, and subscribe. Maraming salamat po, mga katambay. Talagang nakakalungkot po. Talagang ginagawa po mga tangat bobo mga Pilipino, lalo po sa pagbabalita nila. Ibang klase sila magbalita. Muli po, ingatan nawa po mga kababayan. Salamat po. Paalam. Bye-bye.